Para sa mainit na panahon, ito ang patok na pang-negosyo. Gagawa tayo ng dalawang flavor ng ice candy. Kailangan natin ng 5 baso ng tubig. Tapos lagyan natin siya ng 10 tablespoon of cassava flour at kung walang cassava flour, pwede rin cornstarch. Kailangang tunawin mabuti ang cornstarch bago natin isalang sa apoy para maiwasan natin na merong mga buo-buo ang ating mixture or ice candy. At kung sa tingin nyo ay properly mixed ng ating cornstarch, ay isusunod natin ang ating sugar. Sa mixture na ito ay kailangan lang natin ng 1/4 of sugar. Tunawin pa rin natin mabuti bago natin isalang sa apoy. Tiyaking nasa low to medium heat lamang ang ating apoy para maging smooth ang ating mixture. Dapat consistent ang ating paghalo nito para maiwasan ang mga buo-buo. Kung sa tingin nyo ay medyo sticky na ang ating mixture, ay pwede nang patayin ang apoy para hindi ma-overcook ang ating mixture. At dito na natin ilalagay ang ating evaporada. Gagamit tayo ng Angel Evaporada pero kalahati lang ang gagamitin ko nito. Bale sa 410 ml na Angel Evaporada ay kalahati lang ang ginamit ko. Ang sobra ay pwede ko pang magamit sa susunod ko ng paggawa ng ice candy. Haluin pa rin itong mabuti dahil ito ang nagpapakreamy pa ng ating ice candy. At ating isusunod itong condensed creamer. So sa isang lata ay 1/3 lang po ang ating ilalagay. Ang sobra ay pwede mo siyang isalin sa isang Tupperware at ilagay mo sa ref para magamit mo pa sa susunod na paggawa mo ng ice candy. Diba, napakasulit ng mga ingredients natin dito pero napakasarap nito, promise mga mare. Ngayon naman ay ihahanda ko na ang unang flavor natin na langka. So, in-slice ko lang siya ng maliliit para hindi siya ma-stuck sa imbodo. Kumuha lang ako ng separate bowl para sa ating langka flavor. I-mix lang natin at para sa ating ice candy wrapper na size, gagamit tayo ng 1 1/2 by 10 at gagamit din tayo ng ating measuring cup na 1/4 size para maging pantay-pantay ang laki ng ating ice candy. So ngayon, sisimulan ko na ang pag-wrap ng ating ice candy. So ganito siya kalaki. Pwede mo siya itong mabenta ng 5 pesos. Isang tip lang po mga mare, pwede tayong mag-add ng 2 tablespoon of white sugar sa ating ice candy habang hindi pa siya naka-frozen dahil once na frozen na siya, ay tatabang po siya ng konti. At ngayon, isusunod ko na ang aking second flavor na Bingo Biscuits. Mas marami ang ginawa kong Bingo flavor dahil ito ang mas patok sa mga bata dito sa amin. I-mix pa rin natin itong mabuti at maya-maya ay atin na itong babalutin. Ayan mga mare, at inilagay ko na sa freezer ang mga nagawa kong ice candy. Please don't forget to like and subscribe!